Isang magandang araw sa atin lahat, mga katiknisyan. Meron tayong tanggap na Megasonic. 24 inches lang ito, maliit lang siya. Ang problema niya ay walang power. Subukan natin na i-plug in sa 220. Ayan. Nag-spark naman yung plug niya, pero wala ditong standby. Ayan. Walang standby power. Kahit anong pindot dito sa likuran, wala. Buksan ko lang muna kung ano ang nagiging problema nito. Ito na po ang kanyang laman. Ito yung power supply. Kasama na po dito yung inverter sa backlight niya. Ang gagawin natin dito ngayon is magbo-voltage check tayo bago tayo dito pumunta sa pinaka main board. Pinakita ko dito ang putol ng isang wire, pero okay naman siguro yan dahil ground adjust ata ito, pero dapat mag-ilaw pa rin to ng standby power sana. Voltage check lang ako kung saan ang sira. Lagyan ko lang muna ang stand ng cellphone natin. Marami pang ng gagamba. Ayan. Naka-plug in yan sa 220. Maglagay tayo dito ng kung may supply tayo dito sa power supply nya. Ayan. Negative, positive. So wala tayong secondary voltage. Wala tayong secondary voltage dito sa pinakang capacitor dito. Yung diode na yan. Ito yung ground na sofa. At saka ito yung positive ng diode. Wala tayong, dapat mayroon tayong 12 volts dyan. Tanggalin ko itong power supply, tapos check natin kung anong problema. Ito na siya. Ito na siya yung power supply natin. Tiga. Yan ang pinaka power supply natin. Tanggalin natin ito. Baka may short. Tester natin sa times 1 itong diode na ito kung short ba o hindi. Shorted o hindi. Hindi naman siya shorted. Ayan, okay naman siya. Tanggal natin tong pinakatakip para makapag-tester tayo dito sa ayan. 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 Tapos plug in natin ulit. Dito. Dito tayo mag-tester sa pinaka-filter capacitor nya. Ito. Kung mayroon tayong 12 volts. Mayroon naman siya, oh. Kanina doon wala. Mayroon siyang 12 volts yan, oh. Ito. Mayroon siyang 12 volts. Yan, tester natin yan, 12 volts. Ito yung capacitor nito. Mayroon siyang 12 volts. ilagay natin ngayon itong
kung may problema siya o wala. So pag nilagay natin itong wire na ito, ay nawawala yung 12 volts natin. Ibig sabihin mayroon tayong short circuit doon sa mainboard. I-tester natin yung filter capacitor natin sa times 1. Yan, filter capacitor to. Ayan o. Shorted yung tester natin yan. I-tester natin yun. Ayan o. Tester yung palo ng tester natin. Against the light kasi. Yan. Filter capacitor. Yan o. Shorted yung capacitor. Yan. Baliktaran. May short yung mainboard natin. So pupunta naman tayo dito sa mainboard kung saan yung problema dyan. Tanggalin naman natin itong mainboard. Tanggalin natin muna yung buong mainboard. Tapos magti-tester tayo dito kasi mayroon tayong shorted na nagdetect dito sa filter capacitor. Yan, short yan pag tinestera mo yan. Yan, shorted yan. Yan. Ipatol natin yung tester para makita natin. May na-detect dito, hanapin natin yung isa-isa kung saan yung nag-short. Ito, na-tester ko yung yung SMD capacitor ay short din. Tanggalin natin. Tanggal ko na yung SMD capacitor. Yun nga, siya nga, confirm nga siya yung problema natin. Ito, maliit na yan na piyesa na yan. Saan ba yun? Ito maliit na yan, yung SMD capacitor. Pag tinester natin yan ay yan o, tingnan mo yung tester natin. Yan, pumapalo yung tester natin. Dapat hindi yan pumapalo. Yan, baliktad natin. Yan, palo siya. Dito test na natin ulit itong capacitor nito. Kung may short, wala na siya. Kanina mayroon yan, wala na siya, wala na. Ang problema natin is maliit na yan. Dito yan Subukan natin ibalik dito sa power supply kung magkakaroon na tayo ng standby power dito sa na to. Ihinan ko lang muna itong isa na naputol. Ayan. Pang 1, 2, 3. Adjust nakalagay ito, adjust. Adjust siya nakalagay. Ito, yan ang ating adjust. Ground kasi ground, adjust. DL on 12 volts. Ayan na siya. Ano na yan, tingnan natin to, ano na to,
mamaya. Ilagay natin itong pinaka-supply natin ito dito. Kulay red yan. Yan. Tapos plug-in natin sa 220. Natin yung may gano'n dito. Wala pa rin siyang standby power. Pero check natin yung supply natin kung normal na siya. Dito muna sa D+. Tester natin para makita yan. D+. Naka-times 1 pala yung tester natin yan. 12 volts, dapat 12 volts din yan. Parang may 12 volts na siya. Dito may 12 volts na yun siguro to. Dito meron din 12 volts yun ang pasok. Yan. Ilagay natin ito pinaka ano niya. Yun. Mayroon na siyang standby power yan. Tapos power on natin kung mag-on power siya. Yun, nag-on power siya. Ibig sabihin normal na yung mainboard natin. Subukan na natin mamaya sa may LCD. I-class, lagay ko lang muna to para din na mahaba yung video natin. Yan na po, na kabit na natin yung mainboard nya. Yan o. Tornilyo na natin dyan, pati yung power supply doon. Ibabalik natin yung LDBS, itong LDBS. Sa pagbabalik ng LDBS, mga katik, mayroon tayong makita dito na kulay white dyan sa dulo dyan o. Kulay white. Ibig sabihin yan, yun ang number 1 natin. Dito yung number 1 natin dito, yan o. Yan. Kulay pula yung pinaka-supply natin sa LDBS. Balik ko lang muna dito, tapos testing natin sa picture. Yan na po, inalagay na natin yung LCD panel natin. Yan, plug-in natin. Yan, ayun, may ilaw na rin yung standby power. Power on lang natin. Ayun, nag-green. Ayun, dito naman sa may LCD. Parang hindi ayaw na nag-ilaw ng LCD natin. Yan. Parang walang backlight or no. Tingnan ko lang muna yung inverter doon sa loob. Baka sinadyang pinutol yung yellow na yun kasi binalik ko. Yan po, may ilaw na siya. Sinadya talagang putulin itong yellow. Kasi pag binalik ko yan, mamatayan siya. Binalik ko yan dito sa may adjust na yan, pangalan na adjust. Yan o. Yan, namamatay yung backlight natin. Yan. Pag tinanggal ko yan, ilaw yan o doon. Yan. So hindi natin ibalik yan. Baka gano'n talaga yung design yan. I-plaster ko lang muna yung mga panel at okay, tsaka itong power supply, balik ko lang yung ulat doon. Ito na po ang unit natin, Megasonic. Normal naman yung display. Wala nang problema. Maraming salamat po sa mga panonood ng video nito. God bless you all.